Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa majority ng mga lalaki ay nag-a-assume na majority ng mga babae ay gusto ng relasyon. So, marami kasing lalaki na oblivious sa dualistic nature ng tao, which is ganun din naman sa babae. Majority ng babae na-assume lahat ng lalaki ay gusto lang sex. So, sa lalaking side naman, majority ng mga lalaki ina-assume na yung babae gusto ng relasyon. Kasi may categorization tayo na sinasabi, hindi mo makukuha talaga yung perfect na partner. Meron ka pang long term, hindi naman magaling sa sex. Yung meron ka namang lalaki na magaling sa sex, pang short term lang naman talaga. Hindi naman talaga magaling sa, hindi naman siya parang maganda pang long term kasi hindi responsable. Tapos, basta yung mga negative trips na sinasabi nila. Sa babae naman din is, uh, meron mga babae na kasi sila namimili, no? Actually, kasi sila babae namimili eh. Majority ng mga lalaki is hindi talaga rin nila nakukuha yung gusto nilang babae. Kasi nga, either iba treatment sa kanila dahil nga below, either below yung babae na nakuha nila or above. Ang may advantage lang dito is yung pogi kasi sakop niya lahat eh. Makukuha niya yung gusto niyang relasyon din mo. Pero, below pa rin talaga sa looks niya. Sa relasyon niya sinasabi ko pero yung ideal na babae na makukuha niya, iba yung treatment. Kasi, biruin mo, gusto niya maging dominante nung lalaki. Eh, sino lang ba magbibigay nun? Below lang sa looks. Eh, kung yung average looking, gusto ng pang long term, di ba? Hindi naman din uubra yun. Kaya napapansin ko parang mismatch talaga relasyon. Sa bagay, wala naman talagang balance sa relasyon eh. Kung ano na lang yung willing mo i-compromise siya, yung willing mong mga benefit na makakukuha mo sa relasyon eh. Yun na lang yung ibabalance mo eh. So yun nga, marami talagang mga lalaki na oblivious na na kala nila majority ng babae is gusto ng relasyon. Hindi naman lahat yung ganun. Sure, pagkupas na sila. Pero, ang patunay niyan is maraming naging single mother, 19 million. Ibig sabihin, at that time, 18 to 25, horny sila niyan. Which is, mataas yung talagang hormones nila. Hormones nila na nagdidikta talaga. Kaya nakikipag-on sila, binibigay nila yung V-card nila sa one night stand or FWB. Diyan sila nadidisgrasya kasi hindi nga nila control yung sexual desire nila. Kasi yung mga lalaki, iniisip nila, oh, virgin to, gagawin ko to, maliligaw ako, bigay-bigay, labas-labas ng ganyan. Hindi naman ganun eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, basahin nyo yung mode 1 na modalities ng communication yun eh. Na may 4 modalities ng communication, which is inaaral yan sa English, 'di ba? English subject nung high school tsaka college. Modalities yan ng ng communication. So, parang breakdown lang ni ni Alan Roger Curry sa sa dating and relationship, which is effective din talaga kasi straightforward ka, honest ka. Pag sinabi mo na yung ganyan, wala nang umaasa. Kaya yung mga babae na ganyan, nadali ng mga ng mga one night stand. Sure, merong ibang mga lalaki dyan na nagsisinungaling, pero lalo na yung mga may experience na, hindi na nagsisinungaling yun kasi natuklasan na nila yung yung nature ng babae na ganun din talaga, na kagaya rin nila na malibog din talaga or talagang nagdi-desire din talaga ng SCX. Kaya nga walang game eh, looks mo lang talaga eh. Pag napasa mo yung looks threshold, kahit ano pang sabihin mo, anong gawin mo dyan, kahit magsinungaling ka pa, kahit magano. Pero mas maganda na lang talaga yung direkta para wala kang nasasaktan or na tao or pinapaasa. Mas maganda didirekto mo na lang. Habol ko lang naman talaga, SEX lang naman talaga. Kaya nga pansinin mo yung mga babae, 'di ba, naghahanap ng serious kasi nga
um, alam nila yung lalaki na nagsisinungaling. Hot lang talaga yun. Pogi lang talaga, tsaka hot. Kaya sinasabi nila ganyan. Yung situationship, kaya willing yung babae na situationship is alam niya talaga na fuck body lang din talaga yung situationship, fuck body lang din yan eh. Pag hindi nang hihingi ng label yung babae, ibig sabihin, nag-a-assume siya na fuck body lang yun, pero ginagawa niya ng tuloy-tuloy. So, hindi kanya tinitingnan as a long-term relationship. Pero mas maganda kung lalaki ka, maging honest ka na lang. Kasi sooner or later, magiging westernized na rin yung Pilipinas eh. Na kaya sinishare ko na to para ahead of the time na kayo dyan. Kasi merong mga false allegation, mga ganyan. Mangyayari na rin dyan yan sa Pilipinas kasi dumadami na yung drought eh. Ibig sabihin dumadami na yung mga hindi pinapaskor ng babae, di ba? Dahil unang-una economic sa hirap ng buhay. Tapos gusto lang din nila may mga birth control pills na. Tsaka yung nauso na rin dyan sa Pilipinas yung FWB tsaka ONS. Dating apps din yan, ONS, FWB yan. So, hindi talaga makomprehend ng mga majority na lalaki na hindi naman majority ng babae gusto ng relasyon. Yung iba gusto one night stand. Actually, may kilala akong ganyan eh. Alam mo, isa lang yung nagpagalaw lang siya dun sa one night stand. Katrabaho ko yun dati. So, binigay niya yung V-card niya nun. Tapos, hindi na nag-boyfriend sa buong buhay niya. Hindi rin ako naniniwala na alpha widow yun. Talagang, meron talagang babae na ayaw talaga magrelasyon. Meron din akong kakilalang babae na nagtomboy. Hindi siya nakatikim ng lalaki sa buong buhay niya. Ngayon, 35 na ata siya eh. So, hindi siya nakatikim ng lalaki sa buong buhay niya. Nag-tomboy lang siya. Malamang, de-virginize na rin yun kasi pinipinger yun ng kapartner niyang tomboy. So, marami kasing lalaki na nag-a-assume talaga na lahat daw babae gusto ng karelasyon. Pero ang yun nga, mayroon silang side talaga na talagang ah, nagdi-decide lang talaga ng for one night stand or ons dahil lang gusto lang talaga nila, horny lang talaga sila. Gusto lang nila talaga makipag-SCX dahil sa sexual pleasure na which is dun lamang yung mga may upper hand sa looks na sinasabi natin tsaka yung may magandang katawan. Kasi sila yung pinipili na pang short term eh. Tapos yung mga yung mga beta, yung mga average looking tsaka below, nagsisinungaling pa para makapuslit. Pero ginagawa ng babae, ginagamit lang sila for long-term security. Pero, ganun din, nag-stick to lane lang din naman yung mga lalaki na yun eh. Kasi, syempre, pag hindi nila ginawa yun, walang long-term relationship, tsaka walang consistent na SEX. Kasi malamang i-reject sila eh. Yan nga yung goal ng feminism na i-liberate yung katawan ng babae para karamihan ng mga lalaki dito masisiro talaga. Kasi para hindi mo na pagmamayari yung pepe ng babae. Kasi marami talagang mga lalaki na talagang possessive. Yung parang iniisip nila pag mamayari nila yung pepe ng babae, sabihin nila, dapat sa akin lang yan yung ganun. Hindi naman ganun. Eh, ikaw nga kung may opportunity ka. Kayo, tatanungin ko, kung kayo average looking or pangit, nakadali kayo ng babae na tapos merong nagbabato sa inyo ng pepe, hindi nyo ba igagrab yung opportunity? Malamang igagrab nyo rin. Ganon din yung sa side ng babae. Sila, nag-i-stay sila dahil sa relasyon for survival. Mga lalaki naman, nag-i-stay sa relasyon dahil for SEX. Gets nyo yung difference? Nag-i-stay sila sa long-term relationship dahil sa SEX. Yun yung mga average looking, tsaka undesirable. Eh kung yung may upper hand ka sa looks, pogi ka. Oh, hindi ka talaga makikipag long term kasi gusto mo multiple na woman eh. Iba't ibang batang babae. Yun yung gusto mo eh. Na which is favorable sa yun kasi kasi
ang sa nature niyan, 'di ba, kunwari dinidesire yung lalaki na 'yan, may upper hand sa looks. Siyempre, maraming babae magbabato ng pepe sa kanya. Tapos siya na mamimili kung ilan yung i-hits niya doon. Tapos pwede niya maanakan kung yun pa yung panahon ng era natin. So secure na yung legacy niya. Kaya nga 'di ba sa Bible sinabi yan, spread your seed, 'di ba? Ganun nga. So sa babaeng side naman, dahil hindi namimili yung pogi. Kuwari, sa nature to binabato ng mga babae. Syempre hindi naman yung mako-accommodate lahat yun, 'di ba? Na mamimili din siya, 'di ba? So, yung mga tira-tirang lalaki din, yung mga willing talaga na pang long term for survival, is dun lang din yung babae na magsisettle. So, wala talagang balance talaga. Hindi mo makukuha lahat. Kaya kahit magpanggap ka na alpha, yung sinasabi na alpha mindset, hindi rin uubra yan eh. Kasi, ang track record niyan simula nung bata ka pa, since elementary pa hanggang pagtanda mo. Tapos naging alpha ka lang, 30 ka na. Dahil sa mindset. Oo, pwede mangyari yun. Merong mga ganun eh. Pero, huli na siya, huli na. Alam mo yun, yung prime age mo, hindi mo siya nagawa. Tsaka limited lang din yung mahihit mo nun. Kasi nga may age ka na age factor eh. Hindi naman majority ng babae gusto ng matanda eh. Ibig sabihin ng matanda yung parang 10 years age gap pataas. Alam ko yung age gap, majority ng babae gusto above yung lalaki sa age, pero hanggang 7 years lang, hindi 10 years above. Yun yung sa study in statistics yan na nakita ko kay Rolo Tomasi. 5 to 7 years yung age gap. Yan yung ideally kasi nagka-catch up pa lang sa experience yung lalaki dahil maagang nagkaka-sexual experience yung babae tsaka marami siya nakakarelasyon sa younger days niya. So, yung lalaki, dahil kailangan niya mag-build ng value. So, ang mga na mamature dito, yung mga nakakatuklas agad ng nature side ng babae, which is yung may upper hand sa looks, yung mga pogi, tsaka may magandang katawan. So, yun yung nakaka-catch up ng ano. Kaya nga nagiging player sila na maaga pa lang kasi yung mga lalaki kasi bata pa lang talaga, marami ng babae na nagkakagusto sa kanila. Tsaka binabato na talaga sa kanila yung pussy. Totoo yan, promise. Babato talaga ng babae yan. Walang kahirap-hirap, promise. Pagka pinili ka talaga ng ano. Hindi kagaya nung ibang lalaki na hindi talaga sila pinili. Kailangan nila ng um, mag-create ng value, tag maxing, tattoo maxing, kung ano nang maxing pa yan. Kabullshitan. Which is, hindi mo naman kailangan talaga yan. Siguro kailangan mo yan kung sa endgame, kunwari pag matanda na, pero makukuha mo nun, kunwari gusto mo ng long term, tira-tira na. Kaya nga nagbago na ako ng perspective, ayaw ko na lang talaga makipagrelasyon eh. Kasi naisip ko, okay naman yung looks ko eh. Kahit naman mag-fade to eh, may makukuha pa rin naman talaga ako na ano eh. Na kunwari, naging 50 na ako, makakahit pa rin ako ng 30 dyan, or 35, tas magiging upfront ka lang. Sabihin mo lang ano, kasi pag nalaman nyo na hindi lahat ng babae gusto relasyon, promise, parang ayaw mo na magrelasyon. Kasi biruin mo, kahit 30 yung babae, makikipag-ons yan sa 50 or sa 20 anyos na babae. Depende yan sa preference ng babae kung gusto niya younger or older. Pero mostly pag 30 na yung babae, mag-experience yan mga 20, ganyan. Kung yung lalaki na yun talaga is hot talaga. Yung hot na lalaki, hindi niya papatulan yung matanda. Or kung experimentive siya, papatulan niya yung matanda. Hindi niya papatulan yung matanda kasi meron naman siyang nahihit na mas bata sa kanya. Gets mo yung logic nun? Kaya medyo nahihirapan yung babae na pag pumatong sila ng 30. Pero papatulan sila ng mga average looking na talagang drought. Ibig sabihin, tong mga to, average looking below. Yung mga 30 anyos pataas na babae, yan yung sasalo ng mga kupas. Kahit sa ons pa yan, papayag yung mga yan, date-date, labas-labas, ganyan.
Pero kung average looking kayo tsaka pangit kayo, hindi ubra yung direct na yan. Pero mas kung ayaw nyo na manipulation, ayaw nyo na mamanipula kayo, i-direct nyo na. Sabihin nyo na yung pakakain nyo na one night stand lang or FWB lang yung habol nyo. Para hindi na kayo mamanipulate. Kung sino na lang yung papayag, which is slim chances. Parang parang siguro kung bibigyan ko ng percentage, baka 1% lang eh. Kasi naging direkta ka eh. Kasi nagpe-play lang ng mind games yung babae sa nakikita nila na pang long term. Kasi may categorization tayo na sinasabi, 'di ba? Na kahit yung orgasm, pwede nila i-fake yan. Basta makitaan ka nila na pang long term. Kahit naman din sa pogi, fini-fake nila yung orgasm nila sa pogi eh. Para ma-retain yung pogi. Na sasabihin, i-fake ko na lang to para ma-please tong pogi na to. Para mag-retain siya sa akin. Para isipin niya magaling ako. Tapos, isa pa tong myth sa mga lalaki na wala daw sa laki yan, sa performance or Hindi Alam ko nagkukumpara yung mga babae. Kasama na yung performance doon tsaka yung talagang dominant mo sa kama. Pero nagkukumpare yan sila na gaano kahaba, gaano kataba, gaano kalaki, ganyan. Lalo na yung mga babae na hindi na virgin. Karamihan yun sa lipunan natin, hindi naman na virgin yan. Karamihan ng babae, majority na yan. 15 pa nga lang, ano na yan kipag-ons na yan eh. Promise yung mga babae talaga, parang lalaki lang din yan, malibog din, gusto rin ng one night stand, gusto rin ng long term. Pero sa lalaki kasi, ang nakikipag long term lang sa lalaki is yung wala talagang option eh. Mapipilitan talaga sila ng long term for consistency lang talaga, for na ganun. Actually, kung nalaman ko na to dati pa, sana hindi na lang talaga ako nakipag long term eh. Nag-spin na lang talaga ako ng plates eh. Alam ko na yung looks, pero syempre may brainwashing kasi na long term eh. Yan yung pinagsisihan ko na sana hindi na lang ako nakipag long term kasi inubos na yung prime days ko eh. Hindi sana tumaas pa yung body count ko ng umabot pa to ng 30, di ba? Pero yun nga, mas maganda direkta ka na lang talaga. Na tapos kung may alam mo naman na above ka sa looks tsaka okay naman yung katawan mo, is mas maganda talaga maging direkta ka na lang tapos sabihin mo one night stand, FWB lang pakay mo. Pero sa mga average looking, pwede mong gawin yon pero slim nga yon chances mo na sinasabi ko sa inyo kasi hindi kanya nakikita na pang sexual yung mismong physical appearance mo. Kasi physical appearance kailangan okay yung mukha mo above average para i-break nila yung rules Tapos okay yung katawan mo, at least slim ka man lang. Kung hindi ka man buff, slim ka man lang man. Hindi yung mataba. Doon lang sila makikipag-ons. Kaya nga mapansin mo yung mga lalaki gumagamit pa ng kasinungalingan Chat, 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 chat. Naku, hindi gagawin ng pogi yan, chat, chat, chat. Sasabihin nila talaga yung pakay nila, lalo na kung alam na nila itong ganitong game, direct approach. Promise effective yung direct approach na yan sa pogi. Nagawa ko na yan ilang beses Tsaka yung situationship pala, alam din ng babae yan na parang friends with fubo lang din yan na consistent Parang ganun. Pero yun nga, ang pangit lang dun sa ganyan na sitwasyon is parang pinapaasa mo yung babae lang din. Which is alam din naman niya yun. Kaya makikipag-break din siya katagalan. Kasi alam naman niya na hindi ka magpapakasal. So doon na tayo, hookup culture na yan, tsaka date pro. Yung mga drot, yung average looking, tsaka pangit, ang bagsak niyan talaga sa pro na lang talaga. Which is realistic kasi biruin mo. Tangina, isipin mo, gusto mo ng long-term relationship, tapos papatol sa'yo 30 na pataas, di ba? Or kupas na. Tapos, syempre, nagnanasa ka nung bata, di ba? Kasi,
ano ka pa nun eh. Kuwari, 30 ka na, virgin ka pa rin. Siyempre, mas gugustuhin mo yung batang babae. Prime na infertile na babae. Kasi gusto mo rin magkaanak kahit papaano, di ba? So, parang, ta- kung matalino ka na average looking tsaka sub 5 ba, hindi mo napapatulan yung 30 na pataas kasi lugi ka dun eh. Yung fertility kasi yung inaano dito eh, fertility time period eh. Na parang hindi mo na gano'ng mapapakinabangan yung fertility time period pag 30 pataas na yung babae. So sila talo doon pagka hindi pa sila nagkaanak. Yung babae na 30, hindi pa nagkaanak. Sila talo doon. Kasi wala nang papatol sa kanila. Tapos yung mga lalaki hindi pa seryoso, 'di ba? I-hits na lang sila kasi nga mababa na tingin dahil 30 na eh. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ganun nga na maraming lalaki talaga nag-a-assume na na karamihan ng babae gusto long term. Hindi naman ganun yun. Lalo na pag younger years. Biruin mo 18 to 25. Promise. Yung mga ganyang utak hindi nag-iisip ng long term yan. Na kaya nga yung matatanda nakakapag one night stand pa sa mga batang ganyan kasi gusto lang talaga niyan yung init ng hormones nila eh. Na so may upper hand lang dyan yung mga pogi lang talaga na talagang mapapasa yung looks threshold nila pang one night stand or FWB. Ganon din sa babae, ina-assume na na karamihan na lalaki SEX lang habol, which is totoo totoo talaga yun. Eh yung mga average looking tsaka pangit, kaya nag-i-stay sa relationship yan dahil sa consistent SEX. Kaya nga fini-fake ng mga babae ang orgasm nila dyan sa mga lalaki na yan eh. Tapos, pag hindi talaga sila na pleasure, lalo na yung mga hindi na virgin na babae, pag hindi ikaw nakauna dun sa babae, may mga experiences na yan, hindi niya makukumpara yung sexual pleasure ng ng alpha. Nung ibig sabihin yung magaling sa kama. Hindi niya makukumpare. Eh, paano kung meron siya experience na ganun? Oh, so, i-fake niya talaga sa'yo dahil para ma-retain ka, mauto ka for long-term security. Maraming oblivious dito sa impormasyon na ganyan na inisip nila lahat daw ng babae gusto relasyon. Lalo na yung 18 to 25, naku, hindi nag-iisip na ng long-term relationship. Kaya nga nagpo-pro yung mga yan eh dahil malilibog yung mga yan, 'di ba? Tapos tinataasan nila yung presyo nila, 'di ba? Malilibog yung mga yan, promise mo, 18 to 25. Hindi nila iniisip yung long term na yan. Nadidisgrasya lang sila dahil nga sa kalibugan nila. Tapos pagka matanda na sila, naghahanap na sila ng seryoso. Pansinin mo sa mga page group, looking for long-term serious relation. Serious Serious yung sinasabi nila, di ba? Serious yun nilalagay nila. Kasi tapos na nga sila dun sa side ng ng carousel na tinatawag nila. Na biruin mo 18 to 25, yan pala yung age bracket na hindi serious yung babae. Tapos kung serious man siya dun sa current niya, mahit siya ng pogi, i-break niya promise yung i-break niya promise yung yung average looking tsaka pangit. Dami kasi nag-a-assume na lalaki. Kaya actually alam din ng lalaki yan eh. Dahil nga gusto lang nila ng SEX, kaya nila ginagawa yung ganyan kasi possibility na ibigay. Naku, hindi mo convince ng babae na ibigay sa iyo yung SEX ng ganun-ganun ng ibigay kasi meron study na niyan within 5 minutes or 10 minutes ganun or seconds lang alam na ng babae kung makikipag SEX siya sa'yo. So kahit pinatagal mo man yan or hindi, dinirekta mo na right from the start yung pakay mo is talaga makikipag SEX daw na talaga siya sa'yo. Pinatagal mo lang yung isang side dahil nagsisinungaling ka. Yung unang side is dinirekta mo na. Paano mo mato-turn off daw yung
ito yung kasi sinasabi ni Alan Roger Curry, paano mo turn off yung babae kung turn on na siya, 'di ba? Kung turn on na siya sa'yo, paano mo siya sexual ito yung pinag-uusapan natin yung gusto mo na one night stand, 'di ba? So kung ikaw pogi ka, may upper hand sa looks ka, paano mo siya turn off? Pogi ka na nga, tsaka may upper hand sa looks ka, tsaka turn on na siya. So, maganda, sabihin mo na ng direkta kaysa magsinungaling ka pa. Kasi minsan yung babae, kinakategorize niya nga yung lalaki base sa looks, di ba? Dahil nga hot yung lalaki na yan, inisip na niya, 4 ons lang to or FWB. Tapos ikaw magsisinungaling ka pa na sasabihin mo, binibigay mo yung impression na pang long term. Yun yung pangit. Kaya mas maganda direktahin mo na lang talaga sa pakay mo. Oo, kasi yung experience ko, na-brainwash kasi ako sa long term eh. Iniisip ko rin yung long term dati na gusto ko ng mga parang script kasi tawag dun eh, yung magkaroon ka ng monogamous relationship, pamilya at anak, ganyan. Yan yung iniisip ko dati na kasi nasa script pa ako. Pero kung nalaman nyo tong informasyon na to, pucha kung may aperan ka sa looks, huwag ka na makipag long term, promise. Tsaka direktahin mo na yung babae. Yan nga yung mali ko kasi kinuha yung prime years ko eh. Biruin mo, 6 years din yun. Kung 6 years na yun, nakakaspin pa sana ako ng plates na Kaya mas maganda ganun eh. Isa rin yung strategy ng babae. Magiging submissive sa'yo yung mga sub 5. Tapos sabay papatandain ka na lang hanggang mawalan ka na ng option. Lahat ng lalaki, 'di ba? Kung may opportunity to huwag kayong sinungaling diyan. Kayong mga lalaki kayo dito. Gusto relasyon. Hindi lahat gusto SEX. Ulul? Hindi lahat gusto SEX. Babae nga gusto ng SEX. Ikaw pa kaya hindi gusto SEX. Sasabihin ng mga ibang lalaki. Kasi 'di ba may mga magpo-post na babae sasabihin, mga lalaki gusto SEX lang. Meron naman magko-comment na simp, yung mga gago na gusto makapuslit. Tapos sabihin, hindi naman lahat. Parang babae rin, di ba? Ganun sa side ng babae. Yung babae. Sa babaeng side naman is, yung gusto lang naman ng mga babae, pogi. Sasabihin naman ng babae, hindi naman lahat. Pag pinag-uusapan dito, SEX SEX pinag-uusapan dito Yung ibibigay ng babae, yung SEX na mabilis Sasabihin, gusto lang naman ng mga babae. Pogi. Ganun yung mga hinanakit ng mga lalaki, di ba? Sabihin ng babae, hindi naman lahat. So, ganun talaga. Dalawang gender to naglolokohan, nagsisinungaling. Di ba? Alam din naman, biruin mo kung yung lahat ng lalaki talaga, kung kung ibibigay sila sa kanila yung SEX na mabilis, tsaka maraming option, marami sila mahihit. Tingin mo ba makikipagrelasyon lalaki ng long term? No way! No way! Hindi mo makikipagrelasyon ng long term. Kaya ginagawa ng lalaki yan kasi for consistency. Kasi nga, after na dyan, lalo na kung average looking ka, tsaka pangit, after nyan, madodrot ka na, wala nang papatol sa'yo. Kaya yung iba talaga, alam na mga pogi yung game kaya nga hindi sila nagsisettle. Si Daniel Padilla, sinabi na niya nung kabataan niya ba't ako mag-i-stick sa one paano kung may isang babae dito? Ganun pa yung pagkasabi niya Di, mas maganda yung makakarami ako na kaysa naman mag-stick to one. Sinabi niya yun nung 15 lang ata siya nun, yung interview. Biruin mo, 15 years old kasi promise, pag bata ka pa lang, babae na mismo magtatapon sa'yo talaga. Sila na mag-a-approach yung lalapit sa'yo. Ibig sabihin lalapit. Pero hindi guarantee yun na talagang may SEX mo. Kasi ikaw pa rin gagawa ng paraan nun. If flirt lang ka lang ng babae, gagawing madali. Siya mag-a-approach, pero ikaw pa rin yung magpa-follow up.
So, paano? Yung mga lalaki na plastic dyan, nag-iisip na ano, na, na gusto ng long term talaga. Tapos, yung gusto lang naman talaga, SEX. Yun yung inaano eh. Promise, basahin niyo yung mode 1 na yun, marami kayong matututunan. Actually, lahat ng libro ni Roger Allen Curry, kaya nga GOAT yun eh, GOAT yun ng ano, sa dating and relationship seduction. Yan lang babasahin nyo. Huwag na kayo magbasa ng ibang libro kasi cheat code na to sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ako maglalapag dito ng impormasyon na talagang hindi direct to the point. Tsaka hindi totoo. Yung ibang babasahin nyo ng mga libro self-improvement, mga ganyan para magkababae. Naku, hindi uubra yan. Pambeta box yung ano na yan eh. Which is hindi siya yung genuine, di ba? So, paano? Yun lang. Peace.